Magandang araw mga mag-aaral ng grade 7. Isa na namang araw na puno ng mga bagong aralin ang matututunan natin sa araw na ito. Ako si Binibining Maylin O. San Diego mula sa Pambansang Mataas na Paaralan ng General Tiburcio de Leon ang gagabay sa inyo. Sa nakalipas na aralin, tinalakay natin ang tungkol sa mga natatanging yamang taglay ng mga bansa sa Asya. Ngayon, isang napapanahong paksa ang ating tatalakayin. Ito ay ang implikasyon o epekto ng paggamit ng mga likas na yaman sa pamumuhay nating mga Asyano. Napakahalagang maunawaan ninyo ito upang makatulong sa pagbibigay solusyon sa mga suliraning dulot nito. Upang maging gabay natin sa ating aralin ay narito ang mga kasanayan sa pagkatuto na nakabatay sa DepEd na Most Essential Learning Competencies or MELS. Ang kasanayan sa pagkatuto ay nasusuri ang yamang likas at ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Ang mga tiyak na layunin para sa araling ito ay: una, natatalakay ang mga pangunahing implikasyon ng paggamit ng mga likas na yaman sa ating pamumuhay. Ikalawa, nasusuri ang mga positibo at negatibong implikasyon ng paggamit ng mga likas na yaman upang tugunan ang ating mga pangailangan sa araw-araw. Ikatlo, nakapagbibigay ng mga mungkahi upang makatulong sa konserbasyon ng ating mga likas na yaman para sa ating patuloy na kapakinabangan. At ikaapat, napapahalagahan ang mga kapakinabangan ng mga likas na yaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa nakaraang talakayan ay natutunan ninyo ang iba't ibang mga natatanging likas na yamang matatagpuan sa mga bansa ng bawat rehiyon ng Asya. Ngayon ay balik-aralan natin ang ilan sa mga ito. Tawagin natin itong kaba ng yaman. Maaari ninyong i-comment ang inyong sagot sa ating FB page. Narito ang baul kung saan ay may lalabas na mga likas na yaman mula sa mga bansa ng bawat rehiyon ng Asya. Tukuyin ninyo kung saang rehiyon nagmula ang mga likas na yaman at kung anong uri ito ng likas na yaman. Ito ba ay yamang lupa, yamang gubat, yamang tubig o yamang mineral? Para sa unang larawan, ito ay ang kabyar. Saang rehiyon nga ba nagmula ang kabyar at anong uri ito ng likas na yaman? Tama! Ito ay nagmula sa Hilagang Asya at ito ay yamang tubig. Para naman sa ikalawang larawan, ito ay silk fabric. Saang rehiyon nagmula ang silk fabric at anong uri ito ng likas na yaman? Magaling! Ito ay nagmula sa Silangang Asya at ito ay yamang gubat. Ikatlong larawan. Ito ay nyog. Saan nga ba nagmula na rehiyon ang nyog at anong uri ito ng likas na yaman? Mahusay! Ito nga ay nagmula sa Timog Silangang Asya at ito ay yamang gubat. Para sa ikaapat na larawan. Ito ay jute. Saan nga bang rehiyon nagmula ang jute at anong uri ito ng likas na yaman? Tama! Ito ay nagmula sa Timog Asya at ito ay yamang lupa. Para naman sa ikalimang larawan, ito ay petrolyo o langis. Saan nga ba nagmula na rehiyon ng petrolyo at anong uri ito ng likas na yaman? Tama na naman, ito ay nagmula sa Kanlurang Asya at ito ay yamang mineral. Napakahusay nyo talaga. Ngayon naman ay suriin natin ang mga pangunahing headlines. Saan nga ba nakapokus ang mga nakita nating balita? Tama! Ito ay pawang tungkol sa mga supply ng mga pangunahing produktong kinukonsumo natin sa araw-araw. Kung inyong napansin, sa mga nakalipas na pangyayari ay may mga produktong naapektuhan ng iba't ibang implikasyong di maiiwasan. May mga implikasyon ng paggamit ng mga likas na yaman ang nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay.
Ito ay ang mga sumusunod. Una, agrikultura. Kalawa, ekonomiya. At ikatlo ay panahanan. Iisa-isahin natin ngayon itong talakayin at ipaliwanag. Ang unang implikasyon ng paggamit ng likas na yaman ay sa larangan ng agrikultura. Ang pagkain ng mga tao sa isang bansa, maging ang mga produktong panluwas ay nagmula sa pagsasaka. Kung malawak at mataba ang lupain, mas matutugunan nito ang mga pangangailangan ng bansa at makapagluluwas ng mas maraming produkto. Sa pagpapalaki ng produksyon, ang ilan ay gumagamit ng makabagong makinarya. May ilang mga mamamayan na may maliit na sakahan at nagbubukid para sa pansariling ikabubuhay lamang. Maliwanag na ang likas na yaman ang pangunahing pinagkukunan natin ng ating pagkain sa araw-araw, katulad ng bigas, mga gulay, prutas, isda at karne. Lahat ay mula sa ating mga likas na yaman na nalilinang at pinagyayaman ng ating mga masisipag na magsasaka, mangingisda at mga poultry and hog raisers. Ngayon ang tanong, maliban sa pagkain, ano pa ang maaaring maging kapakinabangan natin sa agrikultura? Mag-isip nga kayo? Tama! Maraming mga halaman, gulay at prutas ang pinagkukunan ng mga sangkap upang gawing gamot at bitamina laban sa mga sakit. Katulad na lamang sa napapanahong suliranin natin, ang COVID-19. Maraming mga eksperto ang nag-aaral upang makagawa ng medisina mula sa mga natural na sangkap. Ang Pilipinas at ang mga karatig bansa nito sa Timog Silangang Asya ay may mataas na antas ng produksyon ng mga produktong agrikultural. Bunsod ito ng mainam na klima at matabang lupaing matatagpuan sa mga bansang ito. Isa pang tanong, ano sa palagay ninyo ang hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura sa mga rehiyon ng Asya? Tumpak. Ang paglaki o pagdami ng populasyon, lalo na sa mga sentro o kalungsuran. Nagdudulot ito ng kakapusan o kakulangan ng supply ng mga pangunahing produktong agrikultural na pangangailangan ng tao, kaya't ang halaga nito ay tumataas at nagdudulot ito ng epekto sa panig ng mga manggagawa ng sektor ng agrikultura. Isa pang katanungan, ano ngayon ang dapat nating gawin bilang mga mamamayan? Magaling! Dapat na hindi tayo nag-aaksaya ng mga pagkain. Bukod rito, maaari din tayong magtanim sa ating mga bakuran ng ilang mga gulay na madaling alagaan. Sa ganitong simpleng paraan ay makatutulong tayo sa sektor ng agrikultura at pagpapanatili ng ating kalikasan. Para sa ikalawang implikasyon, ang ekonomiya. Marami sa mga bansa sa Asya ay papaunlad bunsod sa kasaganaan nito sa likas na yaman. Ang mga ito ay pinagkukunan ng mga materyales na panusto sa kanilang mga pagawaan. Maging ang mauunlad na bansa ay dito kumukuha ng mga hilaw na materyales, kung kaya't halos nauubos ang likas na yaman ng huli at sila ang nakikinabang nito. Sa kabilang banda, likas na yaman din ang kanilang iniluluwas, kasabay ng paggamit ng mga tradisyonal at makabagong teknolohiya upang mapataas ang antas ng pambansang kita nang sa gayon ay mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayan nito. Malaki ang tulong na nagagawa ng mga likas na yaman sa pagpapaunlad ng ekonomiya o kabuhayan ng mga bansa sa pamamagitan ng mga industriya na kalilikha ng mga tapos na produkto o finished product, gaya ng mga gadgets na ginagamit natin ngayon sa komunikasyon at edukasyon. Nakalilikha rin ito ng maraming hanap buhay ng mga tao sa mga opisina at mga pagawaan. Ngayon ang tanong, kung ang paggamit ng likas na yaman ay nagdudulot ng positibong epekto sa ekonomiya, ano naman kaya ang negatibong epekto nito sa ibang aspeto? Tama ka na naman. Nauubos ang mga reserba ng mga limitadong likas na yaman ng maraming bansa sa Asya dahil sa patuloy na pagmimina nito. Ikalawa, nasisira o naisasakripisyo ang mga kalikasan kagaya ng mga bundok, kagubatan at mga anyong tubig upang makuha lamang ang mga yamang nagmumula rito upang magamit sa pagbuo ng mga produktong industriyal o teknolohikal. Isa pang tanong, sa ganitong sitwasyon, ano kaya ang maaari mong imungkahi upang mapabagal ang epekto ng tuluyang pagkasira at pagkaubos ng ating kalikasan at likas na yaman? Magaling na ideya ang naisip ninyo.
May mga simpleng paraan ang maaaring gawin kahit tayo ay nasa loob lamang ng ating mga tahanan. Ano-ano ang mga ito? Una, magtipid ng kuryente kapag hindi ginagamit ang ating mga appliances. Patayin ito at bunutin. Sa paraang ito, nababawasan ang mga pagkonsumo ng coal upang makalikha ng elektrisidad. Pangalawa, maaaring gumamit ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya katulad ng mga solar panels upang makatipid sa kuryente. Ikatlo, gamitin natin ang prinsipyo ng 5 Rs. Ito ay ang reuse, reduce, refuse, recycle, and repurpose. At sa ikatlong implikasyon ng paggamit ng likas na yaman ay ang panahanan. Sa patuloy na pagdami ng tao ay patuloy din ang pagdami ng pangangailangan ng ikabubuhay at panahanan nito. Ang dami ng populasyon sa isang lugar ay nakabatay sa katangian ng likas na yaman nito. Isang katotohanan na ang populasyon ay lumalaki ngunit ang lupa ay hindi. Kaya't ang ilan ay isinasagawa ang land conversion na nagdudulot naman ng pagkasira ng mga tirahan ng mga hayop. Gumagamit ang mga tao ng teknolohiya upang baguhin ang kakayahan ng lupa at ng kapaligiran. Ang mga tao at hayop ay parehong dapat na makinabang sa lupa bilang pook panirahan. Ngunit sa kasalukuyan ay nawawala na ng natural na panirahan ng mga halaman at hayop, bunga ng pagdami ng bilang ng tao. Ngayon ang tanong, ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa pagresolba sa suliraning ito sa kabila ng inyong murang edad? Magbigay ka nga ng iyong mungkahi. Magaling ang naisip nyo. Mag-aral ng mabuti at magtapos. Kung itutuon ng atensyon sa pag-aaral, makakaiwas kayo sa maagang pag-aasawa o pagkakaroon ng anak sa mga murang edad na nagiging sanhi ng pagtaas ng populasyon, kahirapan at pagdami ng kabahayang umaagaw sa panirahan ng mga hayop at halaman. Sa pamamagitan din ng edukasyon, ay mas magiging handa kayo sa pagpapamilya at pagtugon sa mga hamon ng ating lipunan at panahon. Ayon nga kay Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ang edukasyon ang pinakamabisang susi upang mabago natin ang ating pamumuhay sa mundo sa positibong pagbabago. Tandaan, nakasalalay sa atin ang pangangasiwa ng ating mga likas na yaman upang mas maging matimbang ang mga positibong epekto nito sa ating pamumuhay. Binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok para sa araw na ito ng ating aralin. Ngayon ay subukin natin kung naunawaan nyo ng lubos ang ating aralin sa pamamagitan ng isang maikling pagtataya. Narito ang panuto. I-comment ang thumbs up kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay tama o kaya naman ay i-comment ang thumbs down kung ito naman ay hindi. Unang pahayag, sa likas na yaman, lahat nagmumula ang mga produktong ating kinukonsumo sa araw-araw. Tama, ito nga ay thumbs up. Ikalawang pahayag, mainam na gumamit ng bisikleta kung malapit lang ang tutunguhin. Magaling! Ito nga ay thumbs up. Ikatlong pahayag, mas masasabing maunlad ang isang bansa kapag marami itong mga konkretong gusali, kagaya ng mga malls, pabrika, subdivision at iba pa. Magaling! Ito nga ay thumbs down. Sa ikaapat na pahayag, mainam na bumili ng ilang kagamitan o produktong surplus sa ukay-ukay. Mahusay! Ito nga ay thumbs up. Sa ikalimang pahayag, maaaring kumpunihin at muling gamitin ang mga sirang appliances sa ating tahanan. Tama ka na namang muli. Ito nga ay thumbs up. Para sa ika-anim na pahayag, mainam at maganda kung taon-taon ay bago ang mga palamuting pamasko sa ating mga kabahayan.
Tama, ito nga ay thumbs down. Sa ikapitong pahayag, mainam na magtanim ng mga gulay sa mga bakanting lote o mga plastic bottles. Mahusay, ito nga ay thumbs up. Sa ikawalong pahayag, mag-alaga ng mga exotic animals upang maiwasan na sila ay maging endangered species. Magaling, ito nga ay thumbs down. Sa ikasyam na pahayag, makiisa sa mga proyektong katulad ng May Balik sa Plastic na programa ng ating mahal na lungsod ng Valenzuela. Magaling, ito nga ay thumbs up. At sa ikasampung pahayag, magdala ng sariling kutsara at tinidor, baso at pinggan sa ating mga kantin upang di na gumamit pa ng mga disposable na kagamitan. Mahusay, ito nga ay thumbs up. Mahusay ang ipinakita ninyong pakikilahok sa mga gawain sa araw na ito. Inaasahan ko na ang lahat ng ating mga natutunan ay inyong gagawin sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Para naman sa ating takdang aralin ay narito ang mga sasagutin sa inyong mga learning packets. Ngayon naman ay dumako tayo sa inyong mga katanungan sa ating FB page. Narito ang isang katanungan. Gaano kahalaga ang mga simpleng hakbang na aming gagawin upang makatulong sa pagkonserba ng ating mga likas na yaman? Naku, napakahalaga mga iho at iha, sapagkat ang simple ngunit sama-sama at tulong-tulong na pamamaraan ay nakapagdudulot ng napakalaking tulong epekto sa konserbasyon ng ating mga likas na yaman. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa.